Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa ano-ano ba ang pagkakaiba ng mitosis sa meiosis. Meron po akong separate na video tungkol po sa mitosis and meiosis. Sana po mga kabuhay ay pakinggan po natin. First, ang mitosis po is a cell division wherein nagkakaroon po tayo ng two daughter cells. So makikita niyo po sa picture po yung dalawang daughter cells na genetically identical dun sa kanyang parent. At ang meiosis ay cell division din po wherein nagpo-produce po tayo ng mga germ cells or sex cells into 4 sex cells. So, 4 po ang pinoproduce ng ating meiosis. Compare po natin sa mitosis na 2. Pangalawa mga kabuhay, ang mitosis ay isang round lang. Samantalang ang meiosis, nag-undergo po ito ng meiosis 1 at meiosis 2. Makikita din po natin dun sa 4 stages po ng both mitosis and meiosis. Diba meron tayong prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So, sa meiosis 1 po, makikita po natin yung anaphase, hindi po ito nag-separate yung sister chromatids niya. Compare po natin sa mitosis, during anaphase po, nagkakaroon po ng separation of sister chromatids. Pero mga kabuhay, sa second round po ng meiosis wherein anaphase 2, dito na po nagaganap yung same as mitosis na nagsaseparate po yung kanilang sister chromatids. At ang meiosis po, makikita po natin may crossing over or combination dito sa meiosis. Compare po natin sa mitosis, wala po. Next po natin mga kabuhay, ang mitosis ay may diploid. So pag sinabi po nating diploid, ay may 46 chromosomes which is 2N. So, yung N, ito po yung nagsisymbol as haploid or 23 chromosomes. So, ang mitosis, ang pinaka-parent niya is a diploid, meaning 46 chromosomes, at magpo-produce po siya ng daughter na genetically identical po sa parent, which is 2N din, which is diploid. Compare din po natin sa meiosis. Ang meiosis po nag-start din as a parent cell as diploid or 46 chromosomes. So, 2N din po yun mga kabuhay. So, yung N, it's symbolized as 23 chromosomes. At ang kanyang 4 na daughter cells ay naging haploid na. Okay? So, haploid meaning 23 chromosomes each for daughter cells under meiosis. Mga kabuhay, tandaan natin yung 46 chromosomes sa meiosis meaning half of it ay galing po sa paternal genetics and half of it sa maternal naman po. Kaya po, ang ating mga sex chromosomes or yung ating sex cells like egg cell and sperm, nagdadala po ito ng haploid which is 23 chromosomes. Next po natin mga kabuhay, lalo na po sa mga organisms na nag-undergo ng asexual reproduction, like yung hydra, yeast, and sponge, diba? Ang process niyan is budding. So, nagkakaroon po sila ng daughter cells na kikrate from their body. Or compare po natin sa meiosis, mga kabuhay, at katulad din po ng ibang organisms like starfish, yung buntot po ng mga lizard, diba? So, nag-grow at nagde-develop din po. Mitosis po ang cell division na responsible po during growth and development. Ang meiosis po mga kabuhay ay for gametes, diba, or sex cells reproduction. So, ito po yung sperm and dito po naman yung ovum. So, nagdadala po ito ng 23 chromosomes or haploid. At ang daughter cells po are not genetically similar to the parent cell. So, nagkakaroon na po dito ng recombination. Diba yung crossing over or yung mga traits na pwedeng mamana from our parent kapag po nagkaroon ng fertilization between sperm and egg cell. To summarize po, meron po tayo nitong diagram. May differences and similarities po ang mitosis and meiosis. So, dito po tayo sa similarities. Ito occurs in plants and animals. Ang mitosis and meiosis, they starts with a diploid parent cell. So, meaning 46 chromosomes po pareho.
And both mitosis and meiosis produces new cells, kaya nga po cell division po ito. At ang mitosis and meiosis po, nag-undergo po ito ng DNA replication during interphase. So yun po yung synthesis natin. And ang mitosis and meiosis, meron po itong same basic steps. Ito po yung prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Ang pagkakaiba lang po, ang meiosis meron po itong two division. And next po natin, ito yung summarization po ng pinaliwanag po natin kanina. Sa mga kabuhay, hanggang dito lamang po ang ating maikling pagpapaliwanag tungkol sa pagkakaiba na nagaganap sa mitosis and meiosis. God bless everyone! Bye!